Hello po, kamusta po kayo mga kabayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Samahan niyo po inyong lingkod, si Kamanong po dito po sa Tambayan Makabayan at tayo po ay magkomentuhan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong balita kahapon mga kabayan na binabawi na raw po ni Orly Gutesa yung kanyang testimonya laban po kay Romualdez at marami pang iba. At kasama po dyan ang Malacanang mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo. Binawi ng dating security aide ni Zaldico na si Orly Guteza ang kanyang testimonya kaugnay ng mali-maletang pera noon. Ito mayan, hindi raw totoo na nag-deliver siya kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pinilit lang daw siya na magsinungaling. Sa bago sinumpaang salaysay, sinabi ni Guteza na pinilit daw siya ni na Senators Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor na magbigay ng testimonya laban kay Romualdez. Kapalit daw ito ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak. Dagdag pa ni Guteza. Sandali lang po. Noong September 24, 2025, dinala siya sa isang Japanese restaurant malapit sa Senado. Doon daw niya nakita si Defensor at ang manugang nitong si Mark. May inihanda raw na affidavit si Mark para kay Guteza. Ang problema, ayon kay Guteza, may mga nakasulat doon na hindi niya personal na nakita. Kabilang na umano'y paghahatid niya ng mali-maletang pera kay Romualdez. At nang dumating daw sila sa restaurant, si Senador Marcoleta, sinabi raw niya na babasahin muna ang affidavit ni Mark. Pero ayon kay Gutesa, hindi lang ito binasa ni Marcoleta. Siya mismo raw ang nag-ayos ng ilang bahagi ng affidavit. At sinabi raw na itong affidavit ang missing link para maiugnay ang dating speaker sa umano'y paghatid ng pera. Sa salaysay pa ni Guteza, ayaw daw niyang sumunod dahil alam niyang hindi totoo ang ilang detalye. Pero napilitan daw siya dahil sa takot at dahil sa pangakong cash at educational scholarship para sa kanyang mga anak. Kinabukasan September 25, naging resource person si Guteza sa Senate Ribbon Committee na noon ay pinamumunuan ni Marcoleta. Dala ni Guteza ang affidavit na inihanda ni Mark. Anya, bago siya humarap sa hearing, sinabihan daw siya ni Marcoleta na sundan lang ang nakasulat sa affidavit. Nang mag-adlib daw siya sa pagtatanong sa kanya, pinagalitan pa raw siya at sinabihang sundan ang script. Tama na, nasa hearing yun, di ba? Matapos Yan po mga kababayan. Grabe, no? Ang itinuturo na po ngayon ay si Senator Marcoleta at si dating Congressman Mike Defensor. Ang sinasabi raw pong pumilit, mga kababayan, na gumawa ng script. Paano na po yung malawak ang korupsyon? Trilyon at daan-daang bilyon. At paano po yung mga litrato, larawan, mali-maletang pera, delivery? Hanggang Malacanang doon sa North, tumanggap pa yung anak, may kuha pa ng litrato. Paano po yun? Mga kababayan. Tapos ngayon, sasabihin mo, inaluka. Inaluka ng pera at pag-aaral. Scholarship sa anak mo, mas malaki nga ang offer sa kabila Hindi po ba? How many millions ayon puro sa apat, mga kabayan? Ito po, dahil meron din pong apat na nasilaw daw po sa offer. Ito pa po yung apat na ex-marine, mga kabayan, ex-soldier. Sino po yung apat na yan? Ayan po, kasama na po ni Gutesa yung apat na yan. Si Bernard Tube, si Roosevelt Waupan, si Cecilio La Roder Jr. at si Benny Bolontate. Yan pong apat na yan, mga kababayan. Si Cecilio La Roder Jr., Benny Bolontate, Roosevelt Waupan, at si Bernard Tube, mga kababayan. Kasama na po ni Orly Gutesa yung apat na yan. At sila rin po, mga kababayan, ay nagme-message doon po sa 14 Braves na natitira na sumama na raw po sa kanila dahil malaki ang offer. 25 million, mga kababayan.
excuse me po, 20 to 25 million daw po ang offer. Gaano naman kaya kalaki ang offer kay Gutesa? Kung dito po sa mga soldiers, ex-marine, ex-bodyguard, 20 to 25 million ang offer. Magkano naman kaya kay Gutesa? Hindi po ba? Kaya nga po yung sinasabi nga po natin na kaso na ng ombudsman, yung kaso kay Tambaluslos na tinatawag ng Vice President. House show lang po yan eh. House show. Dahil alam naman po natin mga kabayan kung paano po kino-cover up yan, di umano. Hindi po ba? Kahit tagal-tagal na, mahigit 1 taon na yan. Kaya wala pong mangyayari dyan sa kaso kay Tambaluslos. Wala pong mangyayari dyan. Nasa kanila po lahat ang pera. Umiikot po ang pera ng taong bayan sa kanila. Hindi po ba? Grabe po ang pera. Nakita nyo naman kung paano po sila mag-budget. Trilyon. Sa susunod na taon, 7.2 trilyon. Mga kababayan, barya lang sa kanila para po suhulan ang mga testigo. Di umano, barya lang. Mga kababayan. At napakadali po nilang manggipit. Kaya kanilang gipitin. Di umano. Dahil nga, sindikato, di umano ang gobyerno. Nakita nyo naman. Sa lahat po ng tumitistigo at naghahanap ng katotohanan, kinakasuhan at nakukulong. Gamit po ang mga ahensya ng gobyerno. Pati institusyon. Hindi po ba? Nakita nyo naman kung paano gumalaw ang ombudsman. Di umano. Ang NBI. Di umano. DOJ. Di umano. Nakita nyo po kung combine. Ngayon, dahil nakakulong na po, dahil po kinasuhan po nila, hindi po ba, ng plunder, dahil sa donation, campaign donation, si Marcoleta at ito pong si Defensor. At yung meron pa pong kasama na 2 po yata na mga nag-donate. Ngayon, ididiin pa nila ngayon. Ididiin nila na gamit si Gutesa na itong 2 ito, mga kababayan, ang nag-udyok na gumawa ng kasinungalingan at scripted para po maging state witness o witness siya sa malawakang korupsyon na totoo namang malawakang korupsyon. Hindi po ba? Ganyan po kasindikato di umano ang gobyerno. Ginagawa lang po tayong tanga, bobo at mga gago sa ginagawa nilang investigasyon. Pero sa bandang dulo at bandang huli, ligtas silang lahat. Hindi po ba? At ang lumalabas na masama, mga kababayan, yung mga nagamit nila para mag-deliver ng pera sa kanila. Yan pa ngayon ang lumalabas ng masama ngayon. Samantalang yung pera nasa kanila. Di umano. At ang pinakamasakit, talagang grabe ang ginagawa po nila, panggigipit dito po sa mga humahanap ng katarungan at naglilingkod para sa bayan dahil ninanakaw ang pera ng bayan. Kaya sa nakikita po natin dito, mga kababayan, talagang tuloy-tuloy po ang gagawin nilang panggigipit at pangdidiin. Ididiin nila ng ididiin itong si Senador Marcoleta at si Defensor, mga kababayan. Grabe po. Grabe na po kasama talaga ang ating bansa, lalong-lalo po ang gobyerno ngayong sindikato di umano. Grabe kasama. Talagang nakita po natin ang lahat po, nagsama-sama na po ang pinakamasasamang politiko, lingkod bayan, di umano sa ating bansa. At ang pinakamasakit sa kasaysayan ng ating bansa, pati po ang ating mga men in uniform generals, mga kababayan, wala po man lang nakikita na kawalang hiyaan pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Nananatili po silang bulag, pipi at bingi. Kaya nga po napakasarap po nilang ipagawa at dapat na silang pagawaan ng mga rebulto dahil tunay po silang mga bayani ng mga sindikatong politiko sa ating bansa. Di umano, bayani po sila at talagang tagapagligtas po sila at tagapagbantay
ng mga magnanakaw na sindikato sa gobyerno sa ating bansa. Di umano. Ganyan po mga kababayan na nakikita ng taong bayan sa ating mga men in uniforms, lalo-lalo sa mga generals na nagagamit ng mga sindikatong magnanakaw sa gobyerno. Hindi kaya. Maraming salamat po mga kababayan. At expected na po natin yan. Expected na po natin na mangyayari talaga yang ganyan pong gipitan, panggigipit at panunuhol mga kababayan dahil sa hirap ng buhay. Sa hirap ng buhay at gigipitin ka pa mga kababayan tapos susuhulan ka ng napakalaking pera, di umano? Hindi ka ba masisilaw? Kung lalong-lalo na kung ang paninindigan mo, ang prinsipyo mo ay 2-5. Hindi kaya. Maraming salamat po mga kababayan. Kaya expected na po natin yan. Kung ang Vice President, grabe nilang gupitin. Vice President na, grabing gipitin. Ito pa kaya ng mga ex-soldiers, ex-marine, at si Senator Marcoleta, si Defensor, hindi pa nila kayang gipitin. Kung yung mga Duterte nga, ginigipit, napatapon pa nga sa ICC yung isa, yung dating Pangulo. Hindi po ba? Ganyan po katindi mga kababayan. Pero tayo yung maasa sa awat tulong ng Panginoon. Hindi naman po ipagkakaloob ng Panginoon sa ating bansa na maghari po ang mga demonyo at sakim sa pera at kapangyarihan. May kawakasan din po ang mga hayop na yan. Di umano, mga kababayan. Maraming salamat po. Thank you po at samahan po natin ang maraming dasal na maingatan po ang mga tao na lumalaban po sa katotohanan. Sana po hindi po sila tuluyan magapi ng kasamaan. Sana po maingatan po sila. Lalong-lalo po ang Vice President at ang dating Pangulo. Maraming salamat po mga kabayan. Tiis-tiis lang po at thank you po sa nakagusto po ng Tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po mga kabayan sa inyo pong mga comment, like, share, and subscribe. At sa patuloy po nagsusubscribe, shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio from Canada, kay Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley, kay ako si Pilam, Ani Jo, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, Frank Zamora from California, USA, at Romulo de Binagracia from Bacolod City. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mapagawa. At tis-tis lang po tayo mga kabayan at samahan po natin ng maraming dasal at panalangin na tayo po maingatan. God bless po sa inyo lahat. Paalam. Bye-bye.